May mga bagay sa ating buhay na kailangan nating pag-isipang mabuti bago tayo gumawa ng desisyon sa buhay. Madaling umaksyon pero mahirap gumawa ng plano at mga bagay na alam nating madedihado tayo at mapupunta sa delikadong sitwasyon. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Lamberto, o mas kilala sa pangalang Berto. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay ang karanasan naming magkakaibigan noong pumunta kami sa isang kapistahan sa maling baryo na napasukan namin. Sa tuwing maaalala ko po ang mga nangyari sa amin noon ay hindi ko mapigilang matakot, lalo na at nagdala pa ito ng kapahamakan sa aming kaibigan. Nasa unang bahagdan ako sa sekundarya noong magkaroon kami ng bagong kamag-aral na tawagin na lang po nating Boyet. Buhat sa kabilang baryo. Nagmula po ako sa baryo sa bahaging Ilocos at talamak ang pag-iral ng mga kwento ukol sa mga aswang. Kaya naman madalas ay nangangamba ang mga residente sa tuwing sumasapit ang kadiliman ng gabi. Noong una ay nag-aalangan ng mga kaklase ko na makipagkaibigan kay Boyet, sapagkat nabalitaan nila ang chismis at mga kwento buhat sa kabilang baryo na mayroong mga nagtatagong mga angkan ng mga aswang sa lugar na yon at bumibiktima ng mga tao. Kaya naman naisip ng mga kaklase ko na baka isa ring aswang si Boyet base sa mga usapan ng mga tao, ngunit pinabulaanan niya ang lahat ng masasamang espekulasyon laban sa kanya. Hindi siya aswang at pinakita niyang hindi siya kumakain ng lamang loob ng mga tao at hindi siya takot sa bawang, asin at iba pang pangontra sa aswang. Nabanggit din niya sa karamihan ng aming mga kaklase na relihiyoso siya at katoliko ang kanyang buong pamilya na may takot sa Diyos at hindi kayang pumatay ng kapwa-tao. Bagamat hindi pa rin kumbinsido ang mga nakarinig sa kanyang pagpapaliwanag, ay hindi ako natakot o umiwas man lang kay Boyet. Gayon din ang aking apat na kaibigan. Mas lalo namin siyang pinagkatiwalaan at pinakisamahan ng maayos at hindi namin pinansin ang anumang sasabihin ng iba. Naging maganda naman ang kinalabasan ng aming pagkakaibigan dahil napuri kami ng aming guro at naging magandang impluwensya kami kay Boyet. Unti-unting tumaas ang kanyang mga grado at nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili na naging daan upang maipamalas niya ang kanyang angking talento sa pagguhit at pag-awit. Hindi na namin binigyan pansin ng mga estudyanteng naninira at naiinggit sa kanya. Ang mahalaga sa aming magkakaibigan ay nakakapag-aral kami ng mabuti at wala kaming ibang natatapakang kamag-aral. Isang araw dumating sina Boyet at ang aking mga kaibigan. Tuwang-tuwa ako at pinutuloy ko sila sa loob ng aming bahay para maisagawa namin ang proyekto na isusumite sa susunod na linggo. At bukod pa doon ay nagkakaroon pa kami ng mahabang oras sa pakikipagkwentuhan. Ipinakilala ko sila sa aking mga magulang at nagalak din silang makita at makilala si Boyet. Naghanda ako ng aming merienda at niyaya pa namin silang kumain sa bahay namin ng hapunan. Doon ko napagtanto na hindi nga aswang si Boyet. Kumakain siya ng mga pagkaing may bawang at sangkap ng asin. Wala akong nakitang reaksyon sa kanyang muka habang kumakain ng ulam namin at naubos pa niya ang pagkain. Walang humpay ang halakhakan namin, pati na rin ang asaran. Kaya naman talagang sumakit ang tiyan namin sa maghapong pag-uusap. Pagkatapos naming magkwentuhan ng mga kung ano-anong usapan, ay biglang sumabat si Boyet at malugod niyang ibinalita ang isang bagay na lubos naming kinasabikan. Nalalapit na pala ang pista sa kanilang baryo at gusto sana niya kaming imbitahan para naman maipasyal sa kanilang bahay at maipakita kung gaano kasaya ang mga aktibidad, gayon din ang mga programa tuwing pista.
Nagkatinginan kaming apat na magkakaibigan at maya-maya ay bahagya kaming napaisip. May mga kwento ukol sa aswang sa kabilang baryo at nangangamba kami na baka may mangyaring masama sa araw ng pista. Naisip ni Boyet na medyo alanganin kami, kaya naman pinaliwanag niya sa amin na wala kaming dapat na katakutan dahil malayo sa kanilang masasakupan ang kuta ng mga aswang at wala siyang balak na ipahamak kami. Bigla naman kaming nahiya sa aming mga sarili dahil nag-asta kaming mga mapanghusga na walang pinagkaiba sa aming mga kaklaseng mata pobre at madudumi ang pag-iisip. Humingi kami ng paumanhin kay Boyet at lubos naman niya yung naunawaan. Mahirap talagang mabura sa isip ng mga tao ang ganoong pagkakakilanlan sa kanilang baryo. Sa totoo lang ay hindi na siya nasasaktan dahil nasanay na siya laging hinuhusgahan ng ibang tao. Inasusuklaman at iniiwasan siya ng iba kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pero nangako siya sa amin na kapag nakarating kami sa kanilang baryo ay hinding-hindi kami magsisisi at papatunayan niya na talagang malilibang kami sa magandang programa sa pagdiriwang ng kapistahan. Posibleng magbago ang isip namin at gustuhin na rin naming magtagal sa kanilang baryo. Kung tatanggapin niya ang aming imbitasyon ay lubos niya yung ikatutuwa. Balak din niyang ipakilala kami sa kanyang angkan upang malaman namin na hindi talaga sila aswang. Sa mga sandaling yon ay hindi na kami nagdadalawang isip na tumanggi. Kaagad kaming pumayag sa kanyang pag-iimbita sa amin sa susunod na linggo. Kahit paano naman ay medyo nasabik kami at napuno ng kuryosidad sa mga kaabang-abang na magaganap sa kabilang baryo. Hindi pa kami makakarating sa ibang baryo dahil sa hindi kami pinapayagan ng aming mga magulang dahil medyo may kabataan pa kami noong mga nakaraang mga taon. Pero nang makapag-umpisa na kaming maging ganap na mga binatilyo ay hinayaan na nila kaming makagala sa malalayong lugar. Wala namang mawawala sa amin kung gumala kami at kung saan-saan man magpunta. Nagpapasalamat na lang ako at naging lalaki ako. Kung hindi ay baka bantay sarado sa akin ng mga magulang ko. Pero nandoon pa rin ang mga tagubilin nila sa akin. Katulad na lamang ng iba yung pag-iingat. At huwag basta-basta sasama sa mga hindi kakilala. Dumaan ang maraming araw at talagang nasabik na kami sa pagdating ng kapistahan sa kabilang baryo. Naging usap-usapan na din ng mga matatandang nagkikismisan sa may tabi ng puno ng mangga ang posibleng kahihinatnan ng kapistahan sa kabilang baryo. Narinig naming magkakaibigan ang ahagik-gikan nila, gayon din ang pagkamangha sa isang bisita sa nagdaang kapistahan noong mga nakaraang taon. Sabi nila ay may tampok na sikat na artista at mga kilalang mga karakter na naririnig nila sa mga radyo ang iba pang mga bisita. Kaya naman lalong natuwa ang mga residente, gayon din ang mga panauhing bisita. Posibleng marami din ang nagbigay ng donasyon at pondo, kaya naman nakapagsagawa ng iba't ibang palaro ang mayor, gayon din ang mga opisyal ng barangay, kung kaya't marami din ang mga papremyo. Natuwa pa kami sa iba pang mga kwento ng mga matatanda tulad ng makukulay at magagarbong parada kung saan may mga bandang tumutugtog, gayon din ang mga inihandang masasarap na pagkain sa bawat kabahayan. Mula sa aming mga narinig na kwento ay napagtanto namin na talagang maaaliw kami sa darating na kapistahan sa kabilang baryo. At sa tingin namin ay tuluyang mapapalitan ang impresyon ng mga residente sa aming lugar. Kung mapapatunayan namin na pangkaraniwang tao din ng pamilya at kamag-anak ni Boyet. Isang araw bago ang kapistahan, kinausap kami ni Boyet at ibinigay niya sa amin ang lokasyon ng kanyang bahay at kung paano kami makakarating sa kanilang baryo. Ipinaliwanag niya sa amin na hindi niya kami masusundo sa aming baryo dahil magiging abala siya sa pagtulong sa kanyang mga magulang
at pagsalubong sa kanilang mga bisita. Sinigurado naman niya na mag-aabang na siya sa labas ng kanilang tahanan bago sumapit ang katanghalian upang salubungin kami at maipakilala sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Sumang-ayon naman kaming magkakaibigan at nagpatuloy kami sa pagkwentuhan habang may bakante pa kaming oras bago magsimula ang aming kasunod na klase. Noong dumako ang gabi ay hindi na ako mapalagay at talagang wala nang paglagyan ng kasabikan ko sa magaganap sa araw ng pista. Sigurado akong may iba pa akong nakikilalang mga kaedad kong mga kabataan na pwede kong maging mga kaibigan. Naghangad din akong makakilala ng mga magagandang dilag na kung pagbibigyan ng pagkakataon ay pwede kong maligawan at maging kasintahan. Natagalan pa ako bago nakatulog. Pabaling-baling ako sa higaan. Marami akong iniisip. Gayon din ang plano kung sakaling matagalan sa naturang pistahan. Sumapit ang araw ng Biyernes, bisperas ng pista sa kabilang baryo, at eksaktong nawalan kami ng pasok. Mukhang umaayon ang pagkakataon. Tuwang-tuwa akong naghanda ng mga gamit at bago pa ako makalabas ng bahay, ay pinabaunan ako ng nanay ko ng ilang piraso ng kalamansi. Nabanggit niya sa akin na mabisang pangontra yon sa tagabulag ng aswang. Bilin niya sa akin na kung may pagkaing ibinigay sa akin ng mga tao ay maaari kong patakan ng kalamansi upang malaman ko kung karne ng hayop o karne yon ng tao. Mabisa din ang kalamansi upang mapatay o masunog ko ang balat ng aswang sapagkat takot ito sa anumang maasim o maalat na pagkain. Nagpasalamat ako sa nanay ko at mahigpit akong sumunod sa kanyang tagubilin. Alam ko na mahilig sa mga pamahiin at kakaibang paniniwala ang mga magulang ko ng mga panahong yon. Pero nirerespeto ko at pinapahalagahan dahil napapaligiran kami ng kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari na dulot ng mga mahiwagang nilalang sa paligid. Sumapit ang tanghali. Sinundo ako ng aking 4 na kaibigan na sina Joaquin, Ariel, Geneva at Raul. Mukhang handa-handa na sila sa pag-alis at kita ko rin sa mga mata nila ang matinding kasabikan sa pista sa kabilang baryo. Hindi na namin nagawang magtanghalian. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko at nagtungo na kaming magkakaibigan sa terminal ng sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas bago umandar ang jeep. Umalis kami ng bandang 2:00 ng hapon. Terik na terik noon ang araw at talagang tumatagaktak na ang pawis sa aming mga noo. Mabuti na lang at may bitbit si Geneva na abaniko na pinagtiisan naming pagpasapasahang gamitin habang nagpupunas kami ng mga pawis gamit ang aming mga panyo. Inakala na namin na talagang malapit lamang ang baryo na aming pupuntahan. Base sa pagkakasabi ni Boyet, ay halos 1 oras lamang ang aabutin ng biyahe buhat sa aming baryo hanggang sa kanilang lugar. Ngunit inabot pa kami ng 5:00 bago kami nakakita ng mga banderitas sa bawat kanto. Indikasyon na may nagaganap na pista sa lugar na yon. Palinga-linga kami sa paligid at inalam kong umaayon ang lugar na nakikita namin sa paglalarawan ni Boyet sa amin. Hindi kami sigurado at tila naguluhan na kami dahil magkakatulad at halos walang pagkakaiba ang mga kabahayan na nakita namin. Kaya naisip namin na marahil ay yun na nga ang tinutukoy na baryo ni Boyet. Hindi naman siguro siya nagbibiro at hindi rin namin naisip na iligaw niya kami sa kanyang baryo. Saglit na lumingon sa amin ang driver at tinanong niya kung saan kami pupunta dahil mukha kaming naliligaw at hindi alam ang lugar na aming pupuntahan. Sasagot na sana ako nang biglang may mga pasaherong nakiusap na bumaba sa driver. Napansin namin na mukha silang mga turista at tila iisang lugar lamang ang aming patutunguhan. Kaya naman nakisabay na din kami sa kanilang pagbaba.
bago namin binigay sa driver ang aming pamasahe. Hindi na kami tinanong ng driver. Nakisabay kami sa mga pasahero at eksaktong pagbaba namin ay kasalubong namin ang mga tao sa parada. Naglakad-lakad kami sa may gilid at nagtungo sa karamihan ng mga tao. Nanood kami sa makakulay na hanay ng mga banda, gayon din ang mga bisita na mukhang mga tanyag na personalidad na napapanood namin sa telebisyon. Tila sinulit ng mayor na bayaran ng malaking halaga ang mga artista bago niya nadala sa baryo. Nagagalak kami at halos napapatili nang makita ng personal ang mga naturang artista. Kung mayroon lang sana kaming kamera at baka nagpalitrato na kami. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang parada. Naglakad-lakad na kami at naisipan ko na ipagtanong sa ilang residente sa daan kung saan matatagpuan ang bahay ni Boyet upang makatiyak na hindi kami maliligaw ng direksyong pupuntahan. Nakasalubong kami ng isang dalagita na may bitbit na bilao. Saglit siyang huminto sa isang tabi at nakipag-usap sa amin. Tinanong ko siya kung alam niya kung saan matatagpuan ang bahay ni Boyet at inilarawan ko pa sa kanya ang kulay ng bahay nito, gayon din ang mga halamang nakapalibot sa bakuran. Mukhang nabigo ako dahil napansin ko na umiling-iling ang babae. Halatang hindi niya alam ang bahay na tinutukoy ko. Ayon sa kanya, hindi niya nakikilala ang ganoong pangalan sa kanilang baryo. Kung gusto ko daw ay magtanong-tanong ako sa ibang tao na posibleng may kakilala sa kanya. Hindi ko maintindihan ang kakaibang pakiramdam, pero kitang-kita ko na matatalim ang tingin sa akin ng babae at mukhang nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Kinabahan ako at naisip ko na baka sugurin niya ako at pagtangkaan ang buhay ko. Natuliro ako at nang unang pumasok sa isip ko ay ang kalamansi na pabaon sa akin ng nanay ko. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang 2 piraso ng kalamansi at noong mapasulyap siya sa kalamansi ay namilog ang kanyang mga mata at napaatras siya malayo sa akin. Pagkatapos nun ay mabilis siyang sumulong sa paglalakad at hindi na niya kami nilingon. Tila takot na takot siyang bumalik at ramdam ko ang kakaibang pag-iwas niya sa kalamansi. Isang bagay lamang ang naglaro sa isip ko. Aswang ang naturang babae at nagpapasalamat ako sa kalamansi at inilayo niya ako sa kapahamakan. Kinabahan ako at sumandaling sumikip ang dibdib ko sa takot. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng mga kaibigan ko at hindi na kami nagtangkang magtanong pa sa ibang tao. Sinikap na lamang naming alamin kung saan ang bahay ni Boyet. Hanggang sa may masumpungan kaming malaking antigong bahay na may kulay berdeng gate at napapalibutan ng mga ilaw na damo ang bakuran. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na yon at inisip ko na hindi yon ang bahay ni Boyet. Subalit nagpumilit si Ginebra at Joaquin. Ipinagdidiinan nilang yun mismo ang bahay ni Boyet. Ngunit tumutol ako dahil wala si Boyet sa bakuran ng kanilang bahay para salubungin kaming magkakaibigan. Ipinagdiinan ni Ginebra na posibleng abala sa pag-aasikaso ng bisita si Boyet, kung kaya't hindi na niya magawang salubungan kaming magkakaibigan. Ipinagpilitan ko pa rin na maaaring hindi yun ang bahay ni Boyet at baka nagkamali lamang kami ng tingin, kaya inakit ko na silang umalis. Ngunit may nakapansing matanda sa amin sa may labas ng bahay. Ngumiti siya sa amin at inalok kaming pumasok sa loob ng bahay. Isa siyang matandang babae na sa tansya ko ay nasa 70 na ang edad at marami na ring mapuputing buhok. Pero tuwid at maayos pa rin siyang maglakad. Panayang pagngiti niya sa amin at talagang tuwang-tuwa kami sa pagiging magiliw niya sa mga bisita. Mababakas ko sa mukha ni Ginebra na nababaitan siya sa matandang babae. Posibleng lola yun ni Boyet at baka nalalaman din niyang darating kami kung kaya't siya na lamang ang sumalubong sa amin.
Hindi na kami nakatanggi sa kanyang alok. Pagbukas ng gate ay mabilis kaming pumasok sa loob. Itinanong ko sa kanya si Boyet at agad naman siyang tumugon na abala ito sa pagluluto sa may kusina. Doon pa lang napanatag na ang kalooban ko. Nakarating na nga kami sa bahay ni Boyet. Kinausap ako ng matandang babae na nagpakilala bilang Aling Carmen at tinanong kung anong kaugnayan ni Boyet sa amin. Kung kaya't nakipagkilala kami bilang mga kaibigan nito. Tinitigan kami ng husto ng matandang babae at pagkatapos ay humalakhak ng pagkalakas-lakas na parabang nakakainsulto. Hindi daw niya inaasahang may mga kaibigang bata ang kanyang anak. Doon na ako lalong kinutuban na hindi nga yun ng bahay ni Boyet. Mukhang hindi naman anak ni Aling Carmen si Boyet sapagkat napakalaki ng katandaan nito at kung tutuusin ay apo na niya ang kaibigan namin. Dagdag ko pa na tila may mali sa aming pagpasok sa loob ng malaking bahay. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa kami umalis dahil pinaupo na niya kami sa mahabang lamesa kung saan may mga nakahaing mga masasarap na putahe at napakaraming bisita. Natatakam akong pinagmasda ng mga umuusok na minodo, kaldereta, potsero, adobong baboy at maging lechon ay nakahain din sa mesa. Mababango pa ang amoy ng mga putahe. Naupo na kami at natakam kami sa iba't ibang nakahaing putahe sa lamesa. Subalit naiilang kami at kinilabutan sa mga bisitang nakatitig sa amin at para bang naabala sila sa kanilang pagkain noong makita nila ang aming presensya. Malalalim at malulupit ang mga mata. Dumadagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko na tila lahat ng mga mata ay nakasentro sa aming magkaibigan. Hindi ko alam kung anong problema nila sa amin pero talagang hindi ko matagalang tumingin sa kanila. Maya-maya ay pinako namin ang aming atensyon sa mga pagkain. Sumandok kami ng kanin. Kasabay nun ay kumuha at pumili kami ng mga putahe. Nagulat pa kami at kakaiba ang pagkakatipak ng mga karne. Hindi ko rin magustuhan ang amoy ng mga sarsa. Parang malansang isda at talagang nakakasuka ang amoy. Nagtataka ako sapagkat kamakailan lang ay mababango naman ang mga amoy ng putahe. Pagkatapos bigla na lamang babaho na parang nabubulok at malansang karne. Walang ano-ano ay pinagpawisan kami ng malalamig. Sinubukan naming ngumiti at bumati sa mga bisita subalit hindi nila inaalis ang kanilang mga tingin sa amin. Pinapanood nila ang mga kinikilos namin at maging ang mga sinasabi namin sa isa't isa. Hindi ko pa maintindihan kung namamalikmata ko o dulot lamang ng gutom dahil may nahagip ako ng tingin at napansin ko na parang biglang nanlisik ang mata ng isa sa mga bisita. Habang natatakam na tinitignan ako sa isang tabi. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako tumingin sa kanila at nag-focus na ako sa pagkain. Walang ano-ano ay tumayo ang ibang mga bisita sa mesa at dahil doon ay nabawasan ang mga nakatingin sa amin. Naisip kong alamin kung ligtas ang mga putahe sa aming harapan. Kung kaya't pasimple kong dinukot mula sa aking bulsa ang 2 piraso ng kalamansi at manakanakang piniga sa adobo at minudo na nakalagay sa aking plato. Nagimbal ako sa mga nakita ko noong umusok ang mga pagkain at naging nabubulok na karne. Pati ilang piraso ng dila at ngipin ng mga tao ang putahe sa aking pinggan. Kinalabit ko ang mga kaibigan ko at pinakita ang laman ng pinggan. Tumigil sa pagkain si Geneva. Halos mandiri naman si Raul at kamuntik maduwal mula sa kanyang kinauupuan. Kaso napansin ko na abala pa rin sa pagkain sina Joaquin at Ariel. Kung ano-anong putahe ang kanilang kinuha. Talagang sarap na sarap pa silang dalawa. Maya-maya ay napasulyap pa sa aming mga bisita. At napansin nila ang nabubulok na karne at piraso ng katawan na tao mula sa aking pinggan.
At yun ang naging daan upang magbago ang ekspresyon sa mukha ng bawat isang bisitang nakatingin sa amin. Nakarinig pa ako ng may nahulog na kubyertos at mukhang ninerbiyos ang isang babae. Hindi sa akin makatingin ng diretso. Doon ko napagtanto na hindi sila ordinaryong tao, kung hindi mga aswang. Wala na naman akong iba pang paliwanag sa bagay na yon. Dahil mukhang nataranta at natakot ang babae nang makita ang kalamansi sa tabi ng aking pinggan. Sandali akong umisip ng paraan. Nagkunwari akong natutuwa sa pagkakapasok naming magkakaibigan sa loob ng bahay. Subalit nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na magtutungo na muna ako sa banyo dahil malapit nang sumabog ang pantog ko. Bago ko palihim na kinindatan ng mga kaibigan ko. Pero bago pa yun mangyari, ay binulungan ko si Ginebra at Raul na patigilin sa pagkain sina Joaquin at Ariel, sapagkat makakasama yun sa kanilang dalawa. Naglakad ako at hinanap ang matandang kausap namin kanina, subalit hindi ko siya natagpuan. Hindi pa man lang ako nakakalayo nang biglang maramdaman ko ang mga kaibigan ko sa aking likuran. Mabilis kaming lumakad at may nakita kaming nakabukas na pinto. Lumabas kami doon at nagulat kami na nasa likod bahay kami. Nagpapasalamat ako at nahikayat nina Ginebra at Raul sina Joaquin at Ariel na tumigil sa pagkain at tumakas mula sa bahay. Kumaripas kami ng takbo sa sobrang takot at halos maihi sa pantalon si Raul. Habol hininga kaming nagtungo sa may highway at halos pinagtitinginan kami ng ilang mga turista na parabang naguguluhan sila sa mga inaasal namin. Hindi na namin sila pinansin at nang makasabat kami ng jeep na may lulan na iilang pasahero ay hindi kami nag-alinlangang sumakay. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng jeep at nagdarasal ng pabulong habang palinga-linga kaming dumungaw sa bintana. Naisip namin na baka masundan kami ng mga bisita sa loob ng bahay na pinuntahan namin. Mabuti na lang at umalis na rin ang sasakyan kahit hindi pa puno ng pasahero. Huminga kami ng malalim at hindi pa rin kami tumigil sa pagdarasal hanggang sa tumigil kami sa isa pang baryo kung saan nakakita kami ng makukulay na mga banderitas. Nagkakasiyahang mga bata at ilang mga taong nagkakatawanan at kumakain ng pansit habang nasa daan. Huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay kung saan nakita namin si Boyet na nakatayo sa may bakuran at mukhang palinga-linga sa kanyang orasan. Kitang-kita namin ang kulay berdeng gate at doon na kami napatili sa sobrang tuwa. Bumaba kami sa jeep at napansin kami ni Boyet. Namilog ang mga mata niya pero naibsan naman yun ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Masayang-masaya si Boyet nang makita niya kami at kaagad niya kaming niyakap ng mahigpit bago inalok na magtungo sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi kami kaagad pumasok. Kinausap namin siya ng masinsinan at pinaliwanag namin ang aming naging karanasan sa inakala naming bahay niya. Nagulat siya sa mga sinabi namin. Nabanggit niya na naligaw kami ng baryo na pinuntahan. Kasabay din ng kanilang baryo ang kapistahan sa baryo na pinuntahan namin noong araw na yon. At kilala ang baryo na yon na pinamumugaran ng mga nakakapangilabot na mga aswang. Magpasalamat daw kami at nakaligtas pa kami dahil kung nagkataon ay baka kinain at pinatay na kami ng mga bisita sa lugar na yon. Nagtaka lamang ako dahil may nabanggit ang matandang babae na mukhang may anak din siyang nagngangalang Boyet. Napangisi si Boyet at sinabi niya sa akin na posibleng kapangalan lamang niya ang anak nito. Kaya inakala na bisita kami, kaya pinatuloy kami sa kanilang bahay. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan, ay inanyayahan pa rin kami ni Boyet na kumain sa kanilang bahay. Ipinakilala niya kami sa kanyang mga magulang at doon namin naramdaman na hindi sila aswang at talagang magigiliw sila sa mga bisita.
Naghain ng masasarap na putahe ang pamilya ni Boyet at lubos kaming nabusog. Talagang sinulit pa nila Joaquin at Ariel ang kanilang pagkakataon at kumain pa sila ng mga masasarap na putahe at mga panghimagas sa lamesa. Matapos naming kumain ay nilibot namin ang buong bahay ni Boyet at namangha kami sa malaking espasyo nun at mga antigong kagamitan. Kasunod nun ay namasyal kami sa bayan at nanood ng mga programa. Sumapit ang alas 8 ng gabi. Gustuhin man ni Boyet na patuloyin kami at doon na kami patulugin sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya nagawa dahil siguradong mag-aalala ang mga magulang namin kung kaya't pinasabay niya kami sa kanyang tiyuhin na nakatira sa aming baryo. Naging ligtas naman ang aming pag-uwi at doon nagsimula ang malaking pagbabago ng aming pananaw kay Boyet. Napatunayan namin na hindi siya aswang at talagang malinis ang hangarin niya sa amin, maging isang tunay na kaibigan. Subalit na sorpresa at natakot kami sa naganap na kasunod na araw. Nabalitaan ko kay Geneva na trinangkaso sina Joaquin at Ariel. Bukod doon ay walang tigil ang pagdaing nila, dulot ng matinding pagsakit ng tiyan. Nabahala ako. Kaya naman pumunta ako sa bahay ni Joaquin at Ariel. Hindi na ako nakakain ng maayos noong umaga dahil sa labis kong pag-aalala. Noong makarating ako sa bahay ni Joaquin ay nakita ko sina Geneva at Raul. Pinapasok ako sa loob nila Aling Melba na ina ni Joaquin. Dumako kami sa silid tulugan at doon ay nasaksihan ko ang panlalaban ni Joaquin sa albularyo habang pinapalo siya nito ng buntot pagi at sinasabuyan ng langis habang umuusal ng orasyon. Malakas ang tinig ng albularyo at tila minumura si Joaquin. Nakita ko na nagbago ang ekspresyon ng muka ng aking kaibigan. Naging malupit ang kanyang nagbabagang mga mata at mistulang sinasaniban siya ng aswang. Humahaba na rin ang mga kuko niya at hindi niya mapigilang mapalaway. Maya-maya ay hinawakan ng albularyo sa noo si Joaquin. Nagpatuloy ang kanyang pagbalag at pag-angil habang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa upuan. Nilagyan ng langis ng albularyo ang noo ni Joaquin. Pagkatapos ay hinihipan niya yon. Walang ano-ano ay bumaliktad ang sikmura ni Joaquin at nagmamadaling kumuha ng palanggana ang kanyang ina. Isinahod ang palanggana sa baba ni Joaquin. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagulat ako noong ipasok ng albularyo ang kamay niya hanggang sa lalamunan ni Joaquin at may kinuha siyang maitim na sisiw mula doon. Humihinga at gumagalaw ito. Umusal ang orasyon ng albularyo at nanigas ang sisiw mula sa kanyang kamao. At biglang natunaw sa palanggana at naging isang maitim na likido. Matapos noon ay nawalan ng malay si Joaquin. Inakala naming namatay siya pero makalipas ang ilang minuto ay nagmulat siya ng mga mata at bumalik siya sa normal. Nagtataka siya sa mga nangyari. Tila wala siyang naaalala sa mga naganap. Lumapit ang albularyo sa mga magulang ni Joaquin at nasabi niyang nakaligtas na mula sa pangyayanggaw si Joaquin. Matapos niyang magsalita ay binigyan niya ng mga pangontra ang mag-asawa para kay Joaquin kung sakaling balikan siya ng aswang. Napagtanto ko na talagang nahawa ng aswang si Joaquin at posibleng ang mga putahe sa maling baryo na napuntahan namin ang dahilan kaya kamuntik na siyang maging aswang. Maya-maya ay lumapit sa amin ang albularyo at tinanong niya kung may pinuntahan kaming pista o handaan sa kabilang baryo kasama si Joaquin. Nagtapat kami at sinabi naming nagawi kami sa kabilang baryo at inakala namin na doon matatagpuan ang bahay ni Boyet. Subalit maling bahay pala ang napuntahan namin at inalok pa kaming kumain ng masasarap na putahe. Sumabat ako at nabanggit ko sa albularyo na nagawa kong patakan ng kalamansi ang mga putahe.
At nalaman ko na karne at bahagi pala ng katawan ng tao ang mga yon at hindi karne ng hayop. Napapailing ang albularyo. Batay sa kanya, ang mga pagkain ay ginagamitan ng mga aswang ng tagabulag upang makapangyanggaw ng mga tao. Kung sino man ang makakain nun ay tuluyang mahahawaan ng kapangyarihan ng pagkaaswang. Dagdag pa niya na tama ang ginawa ko na pinigaan ko ng kalamansi ang mga putahe, sapagkat mabisang pangontra sa tagabulag ng aswang ang kalamansi. May taglay na kapangyarihan ang dala nitong asim na nagbibigay ng masamang epekto sa katawan ng mga aswang. Matapos niyang maipaliwanag ay nagpaalam na muna siya sa mga magulang ni Joaquin, sapagkat gagamutin pa niya si Ariel na mukhang nayanggaw din ng aswang. Nagpasalamat sa kanya ang mga magulang ni Joaquin, at kahit mag-alok sila ng pagkain bilang pasasalamat ay hindi yun tinanggap ng albularyo at nagmamadali siyang umalis. Nagpintig ang aking tenga noong malaman ko kung saan pupunta ang albularyo, at napagkasunduan namin na Ginebra at Raul na sumunod sa albularyo patungo sa bahay ni Ariel. Hinayaan naman kami ng albularyo na sumama sa kanya at alamin ang kalagayan ng aming kaibigan, katulad ng sinapit ni Joaquin. Itinali naman siya ng kanyang magulang sa bawat sulok ng kama, at noong makapagsimula sa panggagamotang albularyo ay halos mapaluha ako at maduwal sa mga inilalabas na malalapot na laway at suka ni Ariel mula sa kanyang bibig. Isa pa sa ikinatindig ng mga balahibo ko sa buong katawan ay ang paglabas ng maliit na ibong kulay itim mula sa bibig niya. Yun ang mutya ng aswang na kailangang maitapon at maibaon sa lupa. Nakatulog ng mahimbing si Ariel matapos ang orasyon at hinayaan na muna siyang makapagpahinga ng albularyo. Pinangaralan naman kami ng magulang ni Ariel na sa susunod na magtutungo sa pista, sa kung saang lugar ay magbaon ng proteksyon at wag basta-basta makikikain kahit pa mababait o magigiliw ang mga taong nag-aalok at nagpapatuloy sa amin. Hindi naman kasi matitiyak na totoong nagsasabi ang mga ganoong tao. Kayang-kaya nilang manloko at paniwalain silang mabubuting tao upang maipain kami sa patibong. Humingi kami ng paumanhin sa mga magulang ni Ariel sa pag-iimbita namin sa kanya sa maling baryo na napuntahan namin, at ipinangako namin na sa susunod ay magiging maingat at mapagmatsyag na kami sa mga taong nakikilala namin. Lumipas ang ilang araw at tuluyang gumaling sina Joaquin at Ariel. Nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Boyet, pero naging maingat na kami sa mga lugar na aming pinupuntahan. Naging mailap sina Joaquin at Ariel sa mga handaan, lalo pat hindi nila kamag-anak o mga kaibigan ng kanilang pupuntahan. Hindi sila sumasama kapag inimbita sila ng iba naming mga kaklasing hindi nila masyadong kapalagayang loob. Naunawaan naman namin sila at alam naming malagim ang sinapit nila sa aming pinuntahang kapistahan. Naging aral na din sa amin, Sir Eric, ang manigurado sa mga ruta o daan na pinupuntahan namin upang hindi kami maligaw at mapadako sa mga aswang. Hindi nagtagal at nakabalita kami na may napatay na mga aswang sa kabilang baryo. Mayroon palang sumugod na magkakamag-anak at umatake sila sa isang pamilya ng mga aswang na pumatay sa kanilang mga kaanak. Dumanak ang dugo at pinagpapatay ang mga aswang gamit ang itak at iba pang matatalas na mga sandata. Hindi na natagpuan ang magkakamag-anak na pumatay sa mga aswang, at mukhang naging daan yun upang unti-unting mawala ang mga kwento sa mga aswang sa kabilang baryo. Hindi nagtagal ay nawala ang mga bulong-bulungan ukol sa mga naninirahang aswang sa kabilang baryo. Posibleng nagibang bayan na ang iba sa kanila o maaaring nagtago sa mga kabundukan o malalayong lugar upang makapagsimula ng panibagong buhay. Sa pagdaan ng maraming panahon, hindi pa rin namin nakakalimutan ang matinding kilabot na aming naranasan sa maling baryo na napuntahan namin.